Ngayon ay anibersaryo namin ni Will ika-5 anibersaryo ng kasal. Ako mismo ang gumawa ng cake. Para ipagdiwang kasama siya pagbalik niya. So naalala pala ni Will. Hal, maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan. Ken. Will, siya ay tumutulong sa akin magdiwang ng aking kaarawan. Hindi ito sa akin. Dumumi ang damit ni Hal. Ano kung gamitin niya ang sa iyo? Ken, lalaki ka na, hindi ka ba pwedeng tumigil sa pagiging makitid ang utak? Ken, huwag mo siyang pansinin. Sa tingin ko lang, ang iyong mga damit talagang bagay sa akin. Ayos lang. Basta gusto mo sila. Kalimutan mo siya, magpatuloy tayo. Maligayang kaarawan sa birthday boy. Hal, mas gwapo ka talaga ngayon. Ang mga birthday boy talaga ang pinaka-sexy. Sandali. Gusto ni Hal ng prutas. Hugasan mo itong prutas. Magpatuloy tayo. Kalimutan mo na, bahala na. Tara, maglaro tayo sa ating mga phone. Salamat sa lahat. Will, ganyan ka. Hindi ka ba natatakot na magalit si Ken? Siya. Mahal niya ako na parang baliw. Sa 5 taon na ito, hindi ko kailanman kahit tiningnan siya sa mata, at kumikilos pa rin siya na parang utusan sa loob ng 5 taon. Hindi siya maglalakas loob na magalit ng totoo. Pagkatapos ng lahat, si Will ay isang matagumpay na babaeng CEO. At siya, isa lang siyang house husband. Kung hindi dahil sa mga taong ito na sinusuportahan siya ni Will, malamang matagal na siyang namatay sa gutom. Ken. Talagang miserable ang buhay mo. 5 taon na ang nakalipas. Ako, upang magkaroon ng magandang buhay kasama si Will, manirahan ng maayos, isinuko ang buong alok mula sa negosyo ng Reyes. Ngunit hindi ko inakala ang kasal na ito ay magiging ganito. Ken. Sa susunod na buwan, ikakasal na tayo. Sana maiwan mo ang lahat ng trabaho at manatili sa bahay para mas makasama ako. Okay. Si. Ang kuwintas na ito ay simbolo ng ating pagmamahal. Dapat lagi mo itong suot. Limang taon. Oras na upang tapusin ang walang katuturang relasyon. Luis, pakidraft ang kasunduan sa diborsyo para sa akin. Naghalikan sila. Sina Hal at Will ay magkaibigan lang. Wala silang pakialam doon. Hindi na kailangan magpaliwanag. Wala nang mahalaga sa lahat ng yon. Pumunta lang si Hal sa bahay para lang magdiwang ng kanyang kaarawan. Ano bang ikinagagalit mo? Will, naalala mo ba kung anong araw ngayon? Anong araw? Ngayon ay ating anibersaryo ng kasal. Anibersaryo lang naman, di ba? Ano namang malaking bagay? Ken, lalaki ka na. Parang bata ka pa rin. Hindi ka ba nahihiya? Ken, mula ngayon, bawat taon, dapat nating ipagdiwang ang ating anibersaryo ng magkasama. Wala sa atin ang pwedeng makalimot. Si. Wala sa atin ang pwedeng makalimot. Will. Magdiborsyo na tayo. Hindi ba mahal ni Ken si Will? Mahal na mahal kaya niyang isuko ang kanyang pride? Isusuko ba niya ang lahat? Talagang galit siya ngayon. Sige, magdiborsyo na tayo. Pero pag-isipan mo mabuti.
Itong villa na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Binili ko iyan. Pati ang mga damit na suot mo. Binili ko iyan. Kung diborsyuhin mo ako, Aalis akong wala. Wala akong kukunin kahit isang sentimo ng pera mo. Ang kasulatan ng diborsyo. Pipirmahan ko iyan sa 3 araw. At dadalhin ko sa iyo. isang asawang lalaki na umaasa sa akin. Kung wala ako, baka hindi ka man lang makabili ng take-out. Hindi ka manganganib na aktwal na diborsyuhin ako. Alam mo ba, si Ken na iyan. Malapit na siyang bumalik na nagmamakaawa sa akin. Bakit hindi na plansa ang kamiseta na ito? Hindi mo ba alam na isusuot ko ito ngayon? Ang mga gawaing ito dati ay ginagawa ni Ken. Ken, dati niyang pinaplansya ang lahat ng damit mo para sa susunod na araw ng maaga. Mas maalalahanin siya kaysa sa ating lahat. Tama. Para hindi nasayangin ni Will ang oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Kung wala ako, wala ka nang matitirahan ngayon, di ba? Bibigyan kita ng 10 minuto. Kung kaya mong humarap sa akin ngayon, baka bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Will, nasa proseso na tayo ng diborsyo. Wala nang karagdagang gusot sa pagitan natin. Ken, huwag mo nang ipilit. Pierce, tinanggap ko ang imbitasyon mula sa negosyo ng Reyes. Ken, sa wakas na tauhan ka na. Magaling. Hihintayin kita sa lab. Si. Darating ako doon ng nasa oras. Simula ngayon. Hindi na ako mabubuhay ayon sa inaasahan ng iba. Tagay! Will, bakit hindi natin nakikita si Ken kamakailan? Hindi naman talaga kanya didiborsyuhin, di ba? Tama. Dati siyang laging handa 24 oras, naka-standby. Ngayon, hindi na namin siya makita. Imposible. 5 taon na siyang asawang nasa bahay. Anong kumpanya ang maglalakas loob na kumuha sa kanya? Maniwala ka man o hindi, mag-text ako. Agad siyang parang aso, gagapang pabalik. Ken, may 10 minuto ka para sunduin ako. Talagang hinarang ako ni Ken. Isuspinde ang deposito ni Ken. Tingnan natin. Kung wala ako, ano ba si Ken? Paano naging posible iyon? Lahat ng datos ng parametro na sinuri namin ng maraming beses. Bakit hindi gagana ang modelong ito tumugon man lang? Ang artipisyal na talino ng proyekto ng bituin ni Ada ay isang hakbang na lang ang layo, pero 5 taon na ang lumipas. At hindi pa rin tayo nagtagumpay. Pierce, talagang ginawa natin ang lahat ng makakaya natin. Pierce, hayaan mo akong subukan. Ken, sa wakas nakabalik ka na. Ikaw ang nagtatag ng proyektong ito. Kung hindi ka umalis ng 5 taon, ang proyektong ito ng bituin ni Ada sana'y nagtagumpay na noon pa. Kompleto na ang muling pagbuo ng modulo ng kognisyon. Ito ang inayos namin sa loob ng ilang buwan. At siya, sa wala pang 1 minuto, nagawa lang niya ito. Paano naging posible iyon? Ada, Guro, pagkatapos ng 1,826 na araw, 4 na oras at 15 minuto, sa wakas ay bumalik ka na. Diyos ko! Itong AI model ay sa wakas nagising na. Isang AI entity ito, na maaaring magulat ang buong mundo. Lahat ay naghihintay na ito ay magsalita. Ito ang proyekto na ibinuhos natin ang lahat ng resources, ngunit hindi natin nagawang ma-develop ng matagumpay. Ken, ikaw talaga ay pareho pa rin Ken. Nagtagumpay ka. Ken? Ito ang kontrata ng pagtatrabaho ng negosyo ng Reyes. 5 taon na ang nakalipas.
Hindi ko napanatili ang isang nangungunang talento tulad mo. At ito ay naging pagsisisi mula noon. Kung makapagdesisyon ka na bitawan ang nakaraan at bumalik sa trabaho sa proyektong ito, ang posisyon ng CEO ay sa iyo. Ngunit ako'y walang trabaho sa loob ng 5 taon. 5 taon lang. Next thing, para sa iba, maaaring magpabalik sa kanila, ngunit hindi ikaw. Dahil ang proyekto ng bituin ni Ada ay kayang wala ang sinuman, maliban sa iyo, Ken. Napakagandang proyekto, hindi ko kayang bitawan. Sana ay magsimula itong muli. Hindi ko inaasahan na ang dating napakatalinong prodigy ay isusuko ang kanyang kinabukasan at uuwi sa bahay upang maging isang house husband. Salamat sa iyong tiwala, Pierce. Hindi ko naisip ng mabuti dati. Hindi kita bibiguin simula ngayon. Sa loob ng 3 araw, opisyal na akong magsisimula. Mabuti. Kailangan kong sabihin kay Nate. Nate? Nate. Siya ang anak na babae ng pamilya Reyes. Siya ay isang mapagmataas binibini. Ang pagtawag niya sa akin ng Tio Pierce ay isang malaking karangalan para sa akin. Kung malaman niyang bumalik ka, tiyak na matutuwa siya. Pagkatapos ng lahat, ang binibini ay may pagtingin kay Ken sa loob ng 5 buong taon. Unlimited edition na bag na kanina ay nakuha na. Ihahatid ito sa 10 minuto. Baka gusto mong mamili pa ng kaunti. Ang alahas na nagustuhan mo, binili ko na ito. Kami, Ningning. Seryoso ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang lalaking karapat-dapat sa akin, si Nate, sa mundong ito, isa lang. Oy? Ken? Ken, ano ang ginagawa mo sa kumpanya namin? Umalis ka. Akala mo ba dahil nakasuit ka, makakapagtrabaho ka sa negosyo ng Reyes? Ang tulad mo, na 5 taon nang walang trabaho, malamang hindi ka pa makapasa sa unang screening ng resume. Tama ba? Ang mga espesyalidad na nilista mo, huwag mong sabihin na magaling kang lumuhod para itali ang sintas ng sapatos ng asawa mo? Sasabihin ko ng 1 beses pa. Umalis ka. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Tiyak alam mo na darating si Will sa kumpanya namin ngayong araw para sa isang kolaborasyon. Kaya nagbihis ka. Sana makabalikan mo siya. Sayang, sa estado mo ngayon, hindi ka man lang karapat-dapat magtali ng sapatos niya. Sasabihin ko ng 1 beses pa. Nirentahan lang ang suit na ito, di ba? Sinusubukan mo lang akong pansinin? Talagang pinaghirapan mo. Sayang kahit gaano kamahal ang damit, hindi nito matatakpan ang baho ng kahirapan sa kanyang buto. Will, kakatanggap ko lang ng abiso. Ang proyekto ng bituin ni Ada, na pinahahalagahan ni Pierce, ay napagpasyahang muling simulan. Napili na ang taong mamamahala. Ito'y isang top graduate ng Universidad ng Luntian. Sa buong kumpanya, ako lang ang top graduate ng Universidad ng Luntian. Ang posisyong ito ay para sa akin. Pagka-promote ko, ang pagtutulungan ng dalawa nating kumpanya ay tiyak na makakatulong sa kumpanya mo na maging publiko ng maayos. Hindi tulad ng iba na marunong lang magluto at maglaba, walang maayos na trabaho. Talagang hindi karapat-dapat para sa'yo. Ano, buhay na walang kahit 1 piso. Mahirap talaga, di ba? Ken, kung hihingi ka lang ng tawad sa akin ng maayos, baka isaalang-alang ko. Nahayaan kang maging alagain ko ulit. Sana. Lahat ng bagay tungkol sa'yo, itinapon ko na. Nakikitang marumi. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sa tingin ko alam mong darating ako ngayong araw, kaya sinadya mong gawin itong pagkakataong pagkikita. Ken, ang mga taktika mo ay mababa pa rin. Will, sobra kang nag-iisip. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ngayon ay hindi para sa'yo. Ano ang tawag mo sa akin? Will, hiwalay na tayo. Simula ngayon, kahit sino ang kasama mo. Kung sino ang gusto mong makasama, kung saan ka pupunta. Wala na akong pakialam. Pwede bang umalis ka sa daan ko? Ken. Ako si Nate Pierce. Tinawagan lang niya ako. Miss Nate, kumusta? Kailangan mo ng tulong? Huwag mong sayangin ang oras mo.
Tara na. Ken, bakit ka nagmamataas sa mga nakaraang taon? Para kang aso. At ngayon bigla nagtatanggol ka para sa sarili mo? Ano? Nakahanap ng bagong backer. Bitawan mo. Will, kung maghihiwalay tayo, kumilos ka na parang ganon. Intindihin mo ito. Sa 5 taon na ito, ang ginawa mo lang ay laba at luto at umikot sa akin. Isang taong hindi nagtrabaho sa loob ng 5 taon, sa lipunan, walang halaga sa lipunan. Kung hindi ako pumayag na suportahan ka, anong kumpanya ang kukuha sa iyo? At saka, sa lahat ng mga taon na ito, mahal na mahal mo ako kaya isinuko mo ang iyong pride. Isusuko mo ito. Hindi ako naniniwala na kaya mo akong pakawalan. Kaya sa lahat ng mga taon na ito, ganito mo ako nakita. Alam kong galit ka pa rin tungkol sa nangyari kay Hal. Pero, hindi naman ito bago sa iyo. Kung ipagpapatuloy mo ito, magagalit ako. Will? Gusto mo bang palaging pagbigyan ka? Hayaan mong hiyain mo ako, para lang maging masaya ka. Ang mahiya ka sa akin ay blessing mo. Kung mahal mo ako, hindi ba dapat ibigay mo ang lahat? Sa 5 taon na ito, binigyan kita ng mansyon at mga mamahaling sasakyan. Ano ang halaga ng maliit mong pride? At saka, nagawa ko lang ang pagkakamali na ginagawa ng lahat ng babae. Ang mga lalaking iyon ay mas magagaling pa sa iyo. Kung hindi ako mabait, sa tingin mo, makakasama mo ba ako sa loob ng 5 taon? Mus nate, tara na. Pasensya na. Hindi pa tayo nagkakilala. Tiyak na natatawa ka sa akin. Sa totoo lang, nagkakilala na tayo noon. Ipinapahayag ko. Ang paligsahan ngayong taon sa agham at teknolohiya, ang nagwagi ng gintong medalya ay si Ken mula sa Universidad ng Lantian. Talagang kahanga-hanga si Ken. Hindi lang siya gwapo, kundi napakatalino rin. Hindi pa siya graduate, ngunit ginawa na niya ang proyekto ng bituin ni Ada. Napakaraming grupo ng korporasyon, ang may mata sa kanya bilang nangungunang talento. Ken. Ken. Noon, ikaw ang nangunguna sa buong paaralan. Hindi ko lang inaasahan na ikaw, para kay Will, ay isuko ang proyekto ng bituin ni Ada. Ang mga tao ay laging kailangang magbayad para sa kanilang mga desisyon. Hayaan na ang nakaraan. Siya nga pala, para ipagdiwang ang iyong pagbabalik, espesipikong sinabi sa akin ni Pierce, na ilabas ka para sa isang malaking kainan. Salamat. Walter, nasaan ang aking karaniwang sopas pampagising? Ang sopas na iyon, hindi namin ito magawa. Si Ken lagi ang gumagawa nyon. Ang sopas na ginawa niya ay nangangailangan ng maingat na timing. At ang mga sangkap ay masalimuot, hindi namin ito kayang kopyahin. Will, inumin mo ito. Kagabi, sobra kang uminom sa business dinner. Inumin mo ito. Makakatulong ito sa hangover at magpapakalma sa iyong tiyan. Ken, bukod sa paglalaba at pagluluto buong araw, ano pa ba ang ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano ako abala sa lahat ng mga bagay sa kumpanya? Ang ganda ng suot mo. Sa huli, hindi mo pa rin ako kayang bitawan. Ano? Sa wakas, may pagsisisi ka na. Ano? Anong pagsisisi? Wala. Hindi ka. Naaabala kay Ken, di ba? Akala ko hindi mo siya mahal. Anong gusto mo? Sa tingin ko, gusto lang niyang makuha ang atensyon mo. Gusto niyang humingi ka ng tawad sa kanya. Will, ikaw ang CEO ng grupo ng Vergara. Huwag kang magpalinlang sa mga daya ng isang lalaki. Lumabas ka at kumain kasama ng mga kaibigan mo. Huwag mong hayaang isang lalaki ang magbabagsak sa'yo. Ipinapadala ko sa'yo ang address. Mahal na mahal ako ni Ken. Paano siya basta na lang umalis? Hinihintay lang niya akong humingi ng tawad. Pagkatapos ng kanyang pag-aarting bata, babalik siya mag-isa.
Nagpasya kang bumalik sa trabaho. Tapos, Will, siya. Hiwalay na kami. Mauna ka ng umorder. Kailangan kong sumagot ng tawag. Si, Ken, paano mo ako nagawang ipagkanulo? Ken, pinagtaksilan mo ako? Ang galing mo talaga. Wala kang panahon para magluto ng sabaw para sa hangover ko. Pero may oras kang lumabas para kumain kasama ng ibang babae? Anong ginagawa mo? Hiwalay na kayo. Kung maglakas loob ka na hiyain ulit si Ken, hindi ako mag-aatubili. Nadiligan ka hanggang sa matauhan ka. Ikaw ang sumisira ng pamilya. Ikaw ang walang hiya na umaakit sa asawa ng iba. At nilakasan mo ang loob mo na basain ako? Will, tama na. Tigilan mo na ang paggawa ng eksena. Sinisigawan mo ako? Lakas loob mo akong sigawan dahil sa ibang babae? Ken, kinakain mo ang pagkain ko, ginagamit ang mga gamit ko. At ngayon gusto mo akong palayasin para makasama ang babaeng ito. Sa panaginip mo, Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng maayos. Hiwalay na tayo. Ang ginagawa ko ay walang kinalaman sa iyo. gusto mo talagang maghiwalay? Dahil mahal kita. Patatawarin kita paulit-ulit. Lagi akong umaasa. Nasa susunod ay magbabago ka. Ngunit Will, 5 taon. Hindi mo man lang binigay sa akin ang pangunahing respeto sa pagitan ng mag-asawa, ang relasyong ito. Ay palaging ako lang mag-isa ang nagpupumilit na panatilihin ito. Tao rin ako. Napapagod din ako. Kaya, magkapantay na tayo. Ken, hindi ka ba nagtatangka na makuha ang atensyon ko? Ngayon, ang layunin mo ay nakamit na. Pwede bang tumigil ka sa pag-arte? Tigilan mo ang pagiging dramatic, o magagalit talaga ako. Will, hindi mo pa ba naiintindihan? Tapos na tayo. Sa loob ng 5 taon, naging yaya mo lang ako, ang iyong simp. Kailan ka ba talagang nagmalasakit sa relasyon natin? Ano naman? Ang pagiging simp ko ay iyong karangalan. Kung wala ako, wala ka. Mali ka. Kung wala ka, lalo siyang gagaling. Si Ken ay mabait at maalalahanin, napakatalino. Sa loob ng 5 taon, inaubos mo ang kanyang damdamin at pasensya. Yurakan mo ang kanyang tapat na puso. Ikaw ay makitid ang pananaw, na pagkakamala ng perlas na basura. Ikaw ay hindi karapat-dapat sa isang kasing galing ni Ken. Pwede kong tawagan ang aso ko kahit anong gusto ko. Hindi lugar ng isang tagalabas na makialam. Iminumungkahi ko na bantayan mo ang iyong bibig. Kung hindi, wala akong problema na turuan ka kung ano ang respeto. Ano, may mali ba akong sinabi? Dati siya ay walang iba kundi isang simp na kumakawag ng buntot na sumusunod sa akin. Kung wala ako, isang lalaking tulad niya hindi makakabili ng pagkain. Sa harap ko, huwag kang magpaka-important. Ako ang presidente ng grupo ng pangunahing pag-unlad. Ikaw ay isang estudyanteng mahirap na nag-aaral lang. Ang tapang mo namang saktan ako. Isang grupo ng pangunahing pag-unlad lang. Ano bang maganda dyan? Kahit 100 grupo ng pangunahing pag-unlad, hindi maglalakas loob na sumigaw sa harapan ko. Hindi ka masaya? Sayang, kailangan mong lunukin yan. Sa tingin ko, naghahanap ka ng gulo. Tama na. Si? Galing mo, Ken. Talaga kang iba ngayon. Ikaw, para sa ibang babae, naglakas loob kang itulak ako. Ken, lalaki ka ba talaga? Kahit sinusubukan mong makuha ang atensyon ni Will, hindi mo kailangang lumayo ng ganito. Kung ganap mong gagalitin siya, ano ang gagawin mo? Sasabihin ko sa iyo ng isa pa. Si Will at ako. Wala nang kinalaman sa isa't isa. Nagpapanggap ka pa rin? Alam naming lahat kung gaano mo kamahal si Will. Bakit ka nagkakagulo? Humingi ka na lang ng tawad sa kanya ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Basta aminin mong mali ka. Gusto kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Ken,
Alam ng lahat na mahal mo ako, kaya ibibigay mo pa ang buhay mo. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Hindi ka ba dapat magpasalamat? Si Will ay bihirang magpakumbaba para sa iyo. Huwag mong subukan ang swerte mo. Hindi mo pa rin naunawaan kung ano ang nagpaalis sa akin ay hindi dahil sa ibang tao, kundi dahil sa iyo. Pasensya na. Sapagkat pinanood mo iyon, umalis na tayo. Ang tapang mo, Ken. Kung maglakas loob kang umalis ngayon, hindi na ako makikipag-usap sa iyo. Ken, humingi ka ng tawad kay Will ngayon din. Kapag tuluyan ka na niyang hindi pinansin, huli na ang lahat para pagsisihan. Ken, kung maglalakas loob kang gawin yan ngayon, mamamatay ako sa harap mo. Dati, kahit isang gasgas sa akin ay magpapaiyak at mag-aalala kay Ken, hindi ako naniniwalang maglalakas loob siyang umalis. Alam kong hindi niya ako kayang pakawalan. Ken, kung hindi mo pa rin siya kayang bitawan, pwede kang mauna munang. Okay lang. Nakikita ko lang itong nakakatawa. Will, sa tingin ko nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang paggamit ng sarili mong kaligtasan para manakot ng iba, ganyang taktika, ay epektibo lang sa mga taong nagmamahal sa'yo. Ngayon, hindi na ito epektibo sa akin. Umalis na tayo. Ken, tigil. Paano nangyari ito? Posible bang si Ken ay hindi na talaga ako mahal? Hindi mo ba kilala si Ken? Mahal na mahal ka niya. Nagpapanggap lang yan. Kapag mas nagmamalasakit ka, mas nagkukunwari siyang walang pakialam. Para lang makuha atensyon mo. Eksakto. Basta't matagumpay akong mamuhunan sa proyekto ng bituin ni Ada, ang grupo ng pangunahing pag-unlad ay aangat sa susunod na antas. Sa oras na iyon, sigurado akong hindi na siya makapagpipigil. Pasensya na. Hindi ka man lang nakakain dahil sa akin. Okay lang. Siyangga pala, saan ka ngayon nakatira? Hayaan mo muna kitang ihatid. Sa ngayon, wala pa akong matitirahan. Pansamantala akong nakatira sa hotel. Kung hindi ka tututol, paano kung dito ka muna sa bahay ko ng ilang araw? Sinabi sa akin ni Tito Pierce na siguraduhing alagaan kita ng mabuti. Kung hindi, hinding-hindi niya ako mapapatawad. Nagdulot na ako ng sapat na problema sa'yo, baka dapat na lang. Narinig ko kay Will na marunong kang magluto. Nagkataon lang, ilang araw ang nakalipas, ang kasambahay ay nag-leave dahil sa usaping pampamilya, hindi pa ako nakakakain ng lutong bahay sa loob ng ilang araw. Nagtataka ko kung Chef Ken ay handang tulungan akong pagandahin ang aking mga pagkain. Ako, Sige na, huwag kang mahiya. Handa? Handa? Ang bango. Chef Song, ang ulam na ito. Mukhang mas professional pa kaysa sa 5-star restaurant. Seryoso. eto. Ang sarap! Ang galing mo! Hindi ko inaasahan. Hindi lang basta matalino. Magaling ka ring magluto. Bumalik ka na. Kain tayo. Ito na naman, hindi man lang nakakagana. Wala ka bang magawa ng tama? Sa totoo lang, ano ba talaga ang kaya mong gawin? Ikaw, medyo mainitin ang ulo ko. Kaya, gumawa ako ng mas magagaang putahe. Kung hindi mo gusto, gagawa ako ng iba mamaya. Ang kulit. Ikaw na lang kumain. Eto, Chef Song, ito na! Ipinapahayag ko. Simula bukas, ikaw na ang personal kong chef. sobra naman iyan. Seryoso ako. Tingnan mo, 2 na ang kanin ko. Karaniwan, kalahating kanin lang ang kinakain ko sa gabi. Salamat. Siyang ka pala? Tungkol sa muling pagsisimula ng proyekto ng bituin ni Ada. Kailan mo ito i-anunsyo? Balak ko maghanap ng proposal ng hindi nagpapakilala. Kung tutuusin, ito ay isang proyekto mula 5 taon na ang nakalipas. Umaasa ako na mayroong mas magandang ideya.
Sa ganoon, makakatulong ito sa pag-unlad ng proyekto ko sa hinaharap. Ito ay lahat ng sa iyo, kaya ang desisyon ay nasa iyo. Susuportahan kita ng walang kondisyon. Hindi ka ba natatakot na masira ko ang proyektong ito? Kahit masira mo man ito, kaya kong ayusin para sa iyo. At saka, hindi naman. Salamat. Nate. Ang pagtawag sa akin ng Nate, masyadong formal. Paano kung, simula ngayon, tawagin mo na lang akong Jiangning? Si Jiangning. Lumabas ka. Maliban kay Ken, hindi ko hahayaan ang sinuman na humawak sa akin. Ken na naman? Hiwalay na kayo at hindi ka pa rin niya iniiwan? Hindi ka nangangarap. Gusto ninyong lahat na makuha ang proyekto ng bituin ni Ada, tama? Makalipas ang 7 araw, ang proyekto ng bituin ni Ada ay magkakaroon ng opisyal na paglulunsad, basta't ako ang maging taong namamahala ng proyekto ng bituin ni Ada. Kung gayon, maging ikaw man. O ang grupo ng pangunahing pagunlad. Lahat ay magiging akin. Ken, sigurado ka bang gusto mong manatiling nakatago at hindi nagpapakilala mga lap ng mga panukala para sa proyekto ng bituin ni Ada? Ang panukala? Pagkatapos ng lahat, wala na ako sa trabaho sa loob ng 5 taon. Ang biglaang pagpasok ay maaaring magdulot ng sama ng loob. Mas mabuting itago ang aking pagkatao sa ngayon. Bukod pa rito, ang hindi nagpapakilalang paghingi ng panukala ay makakatulong sa akin na pumili ng mga miyembro ng koponan na angkop ang kakayahan. Nagbibigay din ito sa akin oras upang masanay sa lugar ng trabaho at dahan-dahang bumalik. Dahil nagpasya ka na, irerespeto ko ang desisyon mo. Kaya aayusin ko na may mag-ayos para bigyan ka ng isang posisyon muna. Sa loob ng 7 araw, opisyal nating gaganapin ang press conference. Sa oras na iyon, lahat ng grupo interesadong mamuhunan sa proyekto ng bituin ni Ada ay naroroon. Ngunit, kung makalipas ang 7 araw, ang napiling panukala ay hindi sa iyo, ang posisyon ng lead ay maaaring... Basta't ang kakayahan ay tugma, kahit sino ay maaaring maging lead. Gusto ko lang ang proyektong ito na muling magsimula ng maayos. Mabuti. Ang iyong pagkatao, itataon ko muna sa ngayon. Pupunta ka bilang isang planning assistant at mag-uulat sa execution team. Salamat, Pierce. Oy, ang koponan ni Hal, mayroon pa bang bakante? Ilagay si Ken doon muna. Umupo ka lang dito sa upuan. Ken, paano ka nakapasok? Anong ginagawa mo dito? Ito ang team leader mo. Simula ngayon, ang trabaho mo ay ia-assign niya. Okay. Salamat. Wally, sigurado ka ba dito? Lalaki lang siya na marunong lang maglaba at magluto. House husband. Baka hindi man lang siya pumasa sa resume screening. Ang team namin ay galing sa mga top universities, mga top graduates. Paano siya papasok na ganun lang at sumali sa team natin? Ito ay utos galing mismo sa senior management. Sumusunod lang ako sa uto. Personal na umorder ang senior management? Paano naging posible iyon? Ganun. Sa tingin ko, malamang ay nagtrabaho bilang housekeeper para sa mga lider o bilang driver. Kung tutuusin, sa mga taong ito, ang tanging alam mong gawin ay magsilbi sa iba. Hal, ito ay isang kumpanya pa rin. Ingatan mo ang mga salita at kilos mo. Wally, iniisip ko lang ang kumpanya. Kung malaman ng brand na ang kumpanya natin ay kumukuha ng mga tao na masama ang ugali, masisira ang reputasyon natin. Bilang team leader, kung alam ko ang ugali niya pero hindi ko i-report, kapag sinisi tayo ng kumpanya, sino ang mananagot? Well, Ang pagkalat ng chismis ay ilegal, alam mo ba? Hindi mo ba naiintindihan ang ganitong simpleng katotohanan? Ikaw, isang lalaking naging binubuhay sa loob ng 5 taon. Anong karapatan mo?
Hindi nyo alam, di ba? Siya, Ken. Sa nakaraang 5 taon, wala siyang ginawa kundi maging sycophant. Buong araw, hinahabol lang niya ang mga babae. Hindi siya nagtrabaho sa loob ng 5 taon. Ang taong tulad niya, kung sumali siya sa team natin, ibababa nito. At ang buong kumpanya sa mas mababang antas. Ken, totoo ba ang sinabi niya? Wally, huwag kang makinig sa mga dahilan niya. Para bang aamin siya sa harap mo? Sa tingin ko, kung talagang kilala niya isang taong mataas ang posisyon, bakit siya bibigyan lang ng mababang posisyon bilang assistant? Tagalinis lang siya ng amo. Hindi pwedeng tumanggi ang amo. Kaya binigyan lang siya ng posisyon para maalis siya. Pagkatapos ng lahat, ang tulad niya ay baka hindi makaligtas sa probation period. Paano ngang ilalagay ng kumpanya ang ganoong tao? Sa aming team, nakakahiya talaga. Halatang palamunin siya. Ken, kung totoo ang sinasabi niya, kung gayon ang iyong aplikasyon sa trabaho, maaaring kailanganin ng muling pagsasaalang-alang. Kung marumi ang iyong puso, makikita mo ang lahat bilang marumi. Mga bagay na hindi ko ginawa, hindi ko aaminin. Wally, tama na siya. Sa palagay ko dapat natin siyang palayasin sa kumpanya. Pero siya ay sa huli itinalaga rito mula sa itaas. Bigyan natin siya ng ilang araw. Kung talagang hindi ito gumana, Kung hindi dahil sa koneksyon, ang tulad mo, hindi man lang karapat dapat itali ang sapatos ko. Nagtatrabaho ka ng maraming taon at lubos mo itong nasayang. Hindi ka man lang natuto ng mga batayan. Wala bang nagturo sa iyo? Na huwag magdala ng personal na damdamin sa trabaho. Bakit ka nagkukunwari? Assistant ka lang sa pagpaplano. Assistant ka lang sa pagpaplano. Sa isang snap ng daliri ko, mapapaalis kita. Kung wala si Will, mas malala ka pa sa pulubi. Anong laban mo sa akin? Nakalimutan mo na bang subordinate mo na ako ngayon? Ako ang amo mo? Ang mga katulad mong tao ay madami lang. Pwede akong humanap ng dahilan para tanggalin ka. Paano mo nagawang makipag-agawan sa babae? Hindi namin tinatanggap ang mga katulad mo dito. Kaya umalis ka na. Kung hindi mo lang monopolyo si Will sa mga nakaraang taon, siya at ang grupo ng pangunahing pag-unlad sana sa akin na. Di ako naman ay top graduate mula sa prestihiyosong paaralan, management ng kumpanya. At ikaw, wala ka lang talagang nakuha nung umalis ka. Ano ang karapatan mong tumayo dito at kausapin ako? Team leader ka lang. Team leader ka lang. At ang kapal ng mukha mong sabihin na bahagi ka ng management. Hal o hal. Sobra mo talagang pinapalaki sarili mo. Sasabihin ko sa'yo, ang namamahala sa proyekto ng bituin ni Ada ay napagdesisyonan na. Ako iyon. Ito ang pinakamahalagang proyekto ng kumpanya. Ang maging head ay katumbas ng pagiging CEO ng grupo. Ang sinasabi mo ba'y, ang itinalagang head ng proyekto ng bituin ni Ada ay ikaw? Tama. Ngayon, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Baka bigyan kita ng posisyon janitor. Kung hindi, sa iyong kwalifikasyon, hindi ka makakapasok kahit sa susunod mong buhay. Iyon ang pinaka nakakatawang bagay na narinig ko ngayong taon. Nakalimutan ko, sa nakaraang 5 taon, bukod sa maglaba, magluto at magsilbi sa iba, malamang hindi mo alam kung ano ang proyekto ng bituin ni Ada, hindi ba? Mga tulad mo, kung nasa kamay mo lang talaga ang proyekto ng bituin ni Ada, kung nasa kamay mo lang talaga ang proyekto ng bituin ni Ada, siguradong magiging disaster iyon. Tigilan mo ang pangarap. Hinahanap mo, to. Ang founder ng proyekto ng bituin ni Ada ay kailangan pang maghanap ng mga bagong proposal. Kaya may pagkakataon din tayo para makipagkumpetensya. Paano nangyari iyon? Ang pinuno ng proyekto ng bituin ni Ada, hindi ba't napagpasyahan na? Noong una, napagdesisyonan na. Pero nagpasya akong bigyan ang lahat ng patas na pagkakataon na makipagkumpetensya. Gusto ko ring hamunin ang sarili ko ulit. Hal, hindi mo ba sinabi na ikaw ay ang pinuno ng proyekto ng bituin ni Ada, ang itinalagang tao? Ngayon hindi ka ba dapat magpaliwanag? Ang kumpanya ay dapat sinisikap na gawing lehitimo upang ibigay sa akin ang proyekto ng bituin ni Ada. Kaya't nagpasya silang magkunwari. Ano ang alam mo? Walang kwenta ka. Ang isang disenteng malaking kumpanya
laging sumusunod sa mga pamamaraan. Sinabi rin ng mga nakatataas na ang nagtatag ng proyekto ng bituin ni Ada ay dumating na sa kumpanya. Dapat nating tiyakin na pakitunguhan siya ng maayos. Ito si Mr. Pierce, isang talento na personal niyang inanyayahan. Hindi natin kayang maging pabaya. Ano? Ang nagtatag ng proyekto ng bituin ni Ada ay nasa ating kumpanya. Nitong mga nakaraang araw, bukod sa kanya, walang bagong tao na pumasok. Eksakto. Hindi mo naman talaga iniisip na siya ang malaking tao, di ba? Isa lang siyang simp na marunong lang maglaba at magluto. Pahinga mo ako. Totoo, kahit na nandito nga ang malaking tao, walang paraan na ito ay isang talunan tulad niya. Sige, ang huling napiling panukala ay iaanunsyo sa press conference sa loob ng 7 araw. Sa oras na iyon, lahat ng mga nangungunang ehekutibo mula sa mga pangunahing grupo sa lungsod ng Mayumi ay dadalo. Dapat kayong lahat maghanda. Ikaw, manatili sandali. Okay. Anyway, nagkukunwari lang ang kumpanya. Sa huli, ibibigay pa rin nila ang proyekto ng bituin ni Ada sa akin. So, perpekto. Hayaan ang lahat na makita na ang isang talunan na tulad mo ay hindi karapat-dapat maging stepping stone ko. Ngayong gabi, tapusin ang pag-aayos ng mga ito. At huwag umalis hanggat hindi katapos. Ang gabi na ng trabaho mo. Gusto mo bang sunduin ka ng driver at kumain ng kahit ano? Masyadong abala. Hindi na. Kumain na ako. Ang gabi na. Bakit nandito ka? Sabi na eh. Siguradong hindi ka pa kumain. Pasensya na. Kainin mo habang mainit. Mahina ang tiyan mo. Huwag mong laktawan ang pagkain. Will. Sobrang sakit ng tiyan ko. Pwede mo bang kunin ang gamot sa tiyan? Hindi ba si Hal ay pinapainom ka lang uminom ng konti? Sino ang pinag-aartihan mo? Ken! Ikaw, ano ang problema? Ito ba ay hindi maganda ang itsura? Hindi. Nag-iisip lang ako ng mga bagay-bagay mula sa nakaraan. Hindi na mahalaga. Kakilala lang natin. Paano mo nalaman na may kondisyon ako sa tiyan? 5 taon na kitang gusto. Napakahalagang bagay na ito. Siyempre alam ko. Ako. Narinig ko mula kay Pierce. Alam din ni Pierce. Tungkol sa kondisyon ng tiyan ko, Ito ako. Ang bahaging ito bakit blanco ang datos? ito ang huling 5 taon ng datos ng pagbabago ng merkado. Hindi pa namin ito natagpuan. Ang galing ng pagkakataon. Katatapos ko lang basahin noong nakaraang linggo ang kaugnay na ulat ng industriya. Hahanapin ko ang orihinal na dokumento pagbalik ko. At ipapadala ko sa iyo pagkatapos kong ayusin ito. Ang galing, Nate. Ang datos na ito ay ang pinakamahalagang datos. Kung wala ang datos na ito, maaaring mali ang pagtatasa ng merkado. Malaki talaga ang naitulong mo sa akin.
Pasensya na. Huli na. Baka dapat na tayong umuwi muna. Babalik ako sa baba at hihintayin kita. Mamaya, gagawa ako ng 2 kopya. Naiwan ko ba ang susi dito? Bakit hindi ko mahanap? Imposible. Siya ay isang lalaki na marunong lang maglaba at magluto. Walang kwenta. Paano siya makabuo ng napakagandang panukala? Hindi. Hindi ko siya hahayaang higitan ako at maging pinuno ng proyekto ng bituin ni Ada. Basta't ako ang unang magsumite ng panukala na ito bago siya. Kung siya ay magsumite ng mas huli, magiging pagnanakaw ng akda iyon. Bakit ka uminom ng sobra ulit? Uminom ka ng mainit na tubig. Alam ko na. Mahal na mahal mo ako. Paano mo natitiis na iwan ako? Ken. Ken, Pagod ka na siguro. Halika rito. Hayaan mong imasahe kita. Will, ilang mga kasosyo sa negosyo ay formal na nagpadala ng liham na nagsasabing gusto nilang wakasan ang pakikipagtulungan sa grupo ng pangunahing pag-unlad kung magpapatuloy ito, batay sa kasalukuyang kalagayan ng kumpanya. Natatakot ako na hindi na tayo aabot sa susunod na buwan. wala na si Ken. Wala na rin ang kumpanya. Ano pa ba ang magagawa ko? Mr. Hal, mangyaring mag-isip ka ng paraan kung magpapatuloy ito. Natatakot ako na ang kumpanya ay kailangang magsara. Hindi. Hindi ko pa nakuha ang mga bahagi ng grupo ng pangunahing pag-unlad. Hindi ko pwedeng hayaang ang babaeng ito ay sirain ang kumpanya. Will, ikaw ay, pagkatapos ng lahat, ang CEO ng grupo ng pangunahing pag-unlad. Paano mo ginawa ang sarili mong ganito? Para sa isang walang kwentang tao? Ako ito. Nawala ko siya. Hiwalay na kayo. Ngayon ako na lang ang pinakamahal sa iyo kapag matagumpay kong nakuha ang posisyon bilang pinuno ng proyekto ng bituin ni Ada. Saka ang proyekto ng bituin ni Ada, kung aling kumpanya ang makikipagtulungan, ay isang salita na lang mula sa akin. Ang pamumuhunan sa proyekto ng bituin ni Ada ay hindi lamang umiiwas sa pagbagsak, kundi pinapayagan din ng iyong kumpanya na maayos na pumasok sa mataas na lipunan. Hindi ba ito ang pangarap na lagi mong gusto? Pasensya na, medyo matindi ang trapiko. Medyo may late kami ni Pierce. Hindi pa nagsisimula ang pulong. Mag-ingat ka. Makakarating ka. Umhum. Ken, anong ginagawa mo dito? Kung saan ako pupunta, hindi ko kailangang mag-report sa'yo, di ba? Matagal na tayong hindi nagkita. Kailangan mo bang gamitin ang tonong iyan sa akin? Ikaw nga talaga. Akala ko nagkakamali ako. Paano nakapasok sa isang importanteng pulong? Ang isang talunan tulad mo. Oh well, nakalimutan kitang ipakilala. Sinikap ni Ken. At sa wakas ay nakapasok sa ating kumpanya. Ngayon siya ang pinakamababang antas na planning assistant. Siya ang aking subordinate. Alam ko na, ang isang tulad mo ay hindi kailanman makakapasok. Lumabas dahil sa tulong ni Hal. Assistant? Ken, tandang-tanda ko. Hindi ka man lang marunong gumawa ng PPT. Will, kailan mo talagang nakilala ako?
Anong ibig mong sabihin? 5 taon na tayong kasal. Paano ko hindi malalaman ang tungkol sa'yo? Kung talagang kilala mo ako, hindi mo sana ako pinansin noong sumasakit ang tiyan ko at nagkunwaring hindi mo ako nakita. Hindi mo sana nakalimutan ang ating pangako na magkasama sa ating anibersaryo. Hindi mo sana itinuring na lang ang lahat ng pagsisikat ko. Ang pagkadismaya ay hindi naipon sa isang gabi lang, kundi mula sa hindi mabilang maliliit na bagay na hindi mo pinapansin na naipon. Bakit palagi kang ganyan? Sa pagitan natin, hindi ba tayo pwedeng mag-usap ng maayos? Hindi. Hindi ka ba marunong makipag-usap ng maayos? Hindi. Bakit ganyan ka? Alam mo ba kung gaano ka nag-alala si Will sa paghahanap sa'yo? Wala siya sa sarili. Ken, alam kong galit ka pa, pero hindi mo kailangang gawin ito sa sarili mo. Pwede ka namang bumalik sa akin at hindi na mag-alala tungkol sa pera. Bakit mo ginagawa ang trabahong ito bilang isang katulong na nag-aabot ng tsaa? Ginagawa ko ba sa sarili ko ito? Sa tingin mo ba ang nasa villa, nagluluto at naglilinis para sa'yo, iyon ang kaligayahan? Kumikita ng pera gamit ang sarili kong 2 kamay? Iyon ay kahiyahiya. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Siya ay isang tagakuha lang. Sino ba ang nakakaalam? Baka kailangan niyang lumuhod at magmakaawa para makuha ang posisyong iyon. Sa lahat ng mga taon na ito, kung hindi ka sinuportahan ni Will, mamamatay ka sa gutom. Tama. At ang kapal ng mukha niyang magsuot ng murang damit sa isang launch event. Hal, may dress code ba ang departamento mo? Isang dress code? Will, paano ka nagustuhan ng isang probinsyano? Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan o hindi ako magiging mabait. Isang bastos na mambobola, naglakas loob na kausapin ako ng ganyan? Ken, Wala akong oras para sa'yo. Umalis ka. Ken, makinig ka sa akin. Isang hamak na tulad niya, kailangan turuan ng leksyon. Winnie, ano ang ginagawa mo? Naawa ka ba sa kanya? Sa 5 taon na ito, hindi ba natin ito ginawa ng maraming beses? Pero para hindi ka ma-stress, hindi siya lumaban. Will, ang mga lalaki hindi dapat inispoil. Kailangan niyang malaman na kung wala ka, wala siya. Will, tama si Winnie. At saka, nandito si Hal. Kapag siya na ang pinuno ng proyekto ng bituin ni Ada, ang kumpanya mo ay aangat sa mas mataas na antas. Pagkatapos, ang munting mambobola na iyon ay gagapang pabalik, susunod sa iyong utos. Pero, Si, Will, magsisimula na ang launch. Pwedeng turuan siya ng leksyon mamaya. Huwag mong ipagpaliban ang partnership ng grupo ng pangunahing pag-unlad at negosyo ng Reyes. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa launch ng proyekto ng bituin ni Ada. Natapos na namin ang proposal ng proyekto. Susunod, i-aanunsyo ko ang huling resulta. ang proyekto ng bituin ni Ada ay sa wakas, malapit ng ilunsad. Ayon sa mga pagtataya, kung makukuha natin kahit 5% lamang ng mga bahagi, ang halaga ng merkado ay hindi bababa sa 3 beses. Ngunit hindi ba sinabi ni Hal ang posisyon na ito ay nanapagdesisyonan na? Bakit mayroon pang pampublikong halalan? Para lang yan sa palabas. Ito ay isang malaking korporasyon. Siyempre kailangan may mga pamamaraan. Anyway, ang posisyong ito ay nakalaan para kay Hal. Oh, nakita ko na ang proposal ni Hal. Malinaw ang datos, makatwiran. Kahit walang panloob na pagsasaayos, ang proposal na napili ngayon ay dapat sa kanya. Hal, binabati kita. Ikaw ay malapit ng maging ang timon ng $1 bilyong na proyekto. Hanggat maaari kong maayos kunin ang posisyon bilang pinuno ng proyekto ng bituin ni Ada, nangangako ako ng proyekto ng bituin ni Ada, unang kasosyo, ay ang grupo ng pangunahing pag-unlad. Pareho ang proyekto ng bituin ni Ada, at ang grupo ng pangunahing pag-unlad ay akin. Ang idiotang si Song Qingyuan marahil hindi pa alam na ang sarili niyang proposal ay naagaw ko na matagal na. Ngayon, tanggapin natin ang manunulat ng proposal sa entablado. Siya ay mula sa negosyo ng Reyes, ang pinuno ng planning team, Hal Chin. Anong nangyayari? Hindi ba akin ang proposal na ito? Talagang kahanga-hanga si Hal. Kaya niyang agawin ang malaking proyektong ito. Oh my God, talagang si Hal nga. Sinabi ko sa iyo, ang proyektong ito ay nakalaan para sa kanya. Oo nga, narinig ko ang pagiging pinuno ng proyekto ng bituin ni Ada ay parang pagiging CEO ng buong kumpanya. Oo, si Hal ay nagtapos sa Universidad ng Luntian, isang top student.
Talagang mahusay siya. Maraming salamat sa kumpanya. Ang proposal na ito ay tumagal sa akin ng maraming araw at gabi ng pagsisikap. Tiyak kong pangangalagaan ang proyektong ito ng may dedikasyon. Ano ang pinagsasabi mo? Malinaw na akin ang proposal na ito. Ang planong ito ay talagang akin. Ano? Hal, anong nangyayari? Ken, anong ibig mong sabihin? Iminumungkahi mo ba na ninakaw ni Hal ang plano mo? Tama. Nagbibiro ka ba? Ikaw ay isang talunan, at sa tingin mo, makakakuha ka ng kredito kay Hal? Ken, alam ko na sinubukan mong gumawa ng pangalan para sa iyong sarili, para makuha ang aking pag-aproba. Ngunit hindi ka maaaring magdulot ng gulo sa isang mahalagang pagpupulong. Ken, baliw ka na ba? Lahat tingnan. Ang taong ito ay hindi man lang makagawa ng PPT at naglakas loob siyang sabihing ninakaw ni Hal ang kanyang plano. Hal, lakas loob mo bang ipakita ang orihinal na file ng planong ito? Ken, alam ko na bitter ka dahil iniwan ka ni Will, ngunit ang tahasang pagnakaw ng isang plano na ganito ay napakababa. Nakikita ko. Hindi naman sa ayaw mong ipakita. Ito ay dahil wala ka nito. Dahil ang orihinal na file ay nasa akin. Ano? Posible bang ang plano ay talagang sa iyo? Hindi, mayroon tayong mga reporter dito at mga executive mula sa napakaraming kumpanya. Kung ang pagnanakaw ay mahayag, ako ay may blacklist sa buong industriya. Ito ang aking gawa. Bakit ko dapat patunayan? Ang planong ito ay pampubliko na. Sino mang interesado, maaaring subaybayan ang source file. Batay dito, naniniwala ka ba sa kanya? Eksakto? Bakit namin paniniwalaan ka? Si Hal ay nagtapos sa Universidad ng Luntian. Bakit niya gugustuhin ang iyong bagay? Ken, alam ko. Sa wakas, ay nakuha mo ang trabahong ito at gusto mong patunayan ang iyong sarili. Ngunit ang paggawa nito ay hindi tama, di ba? Ken, itigil mo na ito. Sa loob ng 5 taon, hindi ka pa umalis sa kusina. Ang ginawa mo lang ay magluto at maglinis. Paano mo magagawang makabuo ng napakagandang plano? Dahil hindi mo kailanman talagang naunawaan ako. Ken, maaari mo bang itigil? Ito ay isang pinakaaabangang kumperensya. Kung magpapatuloy ka nito, hindi na kita mapoprotektahan. Mga gwardiya, palabasin siya. Huwag mong hayaang abalahin niya ang pagpupulong ngayon. Sinasabi ko sa'yo, papunta na si Pierce dito. Totoo o hindi? Pagdating niya dito, malalaman mo. Talaga nga. Ang mga bagay tungkol sa proyekto ng bituin ni Ada ay nagulat sa buong bansa. Maging si Miss Nate mula sa pamilya Reyes ay dadalo sa press conference ngayon. Hindi. Ang posisyong ito dapat ay akin. Will, kung patuloy nating hahayaan siya na gumawa ng eksena tulad nito, natatakot ako na makakaapekto ito sa progreso ng buong proyekto. Grupo ng pangunahing pag-unlad, hindi na makakatagal ng matagal. Ken, ito ay hindi lugar para sa iyong kalokohan. Pag-usapan natin ito sa bahay. Ito ang gawain ng buhay ko. Talagang hindi ko papayagan ng sino man na kunin ito. Tama na. Alam mo ba kung ano ang mga kahihinatnan ng paggawa ng eksena dito? Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Para sa aking ikabubuti. Will, pwede bang tumigil ka na sa pagpapanggap? Natatakot ka lang na si Hal ay hindi makakuha ng posisyong ito at magagalit siya. Ken, nakikiusap ako sa'yo. Hindi ka nagtrabaho kahit isang araw sa buong buhay mo. Paano mo siya makakalaban? MS, Will, sinasabi mo bang ang ex-husband mo walang kakayahang magtrabaho? Ganoon ba? Kahit ang sarili niyang asawa ay nagsasabi niyan. Mukhang ang proposal na ito ay hindi ninakaw ni Hal pagkatapos ng lahat. Will, huwag kang magalit. Lahat, Ken ay malamang sobrang sabik na bumalik sa trabaho. Medyo agresibo. Sana hindi kayo magalit. Will, kaya sa lahat ng mga taon na ito, ganyan mo ako nakita. Ken, narinig mo rin iyan. Si Miss Nate mula sa pamilya Reyes ay darating. Isang taong kasing taas ng kanyang estado ay hindi taong kayang nating saktan. Gusto mo pa bang gumawa ng gulo? Dahil sinasabi ng ginoong ito na ninakaw niya ang iyong trabaho. Maaari bang itanong kung mayroon ka ibang ebidensya o mga saksi upang patunayan ito? Ang unang bersyon ng proyektong ito ay tanging nakita ni Nate at ako, ngunit nasa daan pa siya. Pwede bang bilasan natin? Huwag antalahin ang pulong. Meron o wala, ang malas. Ken, huwag mo nang hiyain ang sarili mo.
dahil walang ebidensya, seguridad. Palayasin siya. Sino ang nagsabing wala? Sino ang nagsabing hindi siya? Dumating na si Miss Jang. Ayos ka lang? Sinasabi mong ikaw si Miss Jiang ng pamilya Reyes? Imposible yan. Pinacheck ko na. Malinaw na ikaw ay isa lang. Mahirap na estudyante. Alam ko na. Si Miss Jiang ng pamilya Reyes hindi pumupunta sa mga lugar na tulad nito. Kaya, bakit ngayon? Yung aktres na inupahan mo, muntikan mo na kaming lahat. Dayain. Dahan-dahan lang. Hayaan silang mag-enjoy ng kaunti pa. Mga kaibigan, mayroon ba sa inyo na nakakita na ng totoong Miss Jiang? Tama, si Miss Jiang ng pamilya Reyes, hindi siya araw-araw nakikita. Sinabi ko na sa'yo. Hindi kaya ni Ken ng mag-isa, kaya humanap siya ng babae para magpanggap. Sa tingin mo ba mga tanga kami? Ken, sobrang sipag mo naman. Itong Peking, siguradong nagastusan ka ng malaki. Binabalaan ko kayo sa huling pagkakataon. Humingi kayo ng tawad ngayon at may pagkakataon pa kayo. Mga kaibigan, si Mr. Ken ay malamang nalito. Ken, kung kailangan mo ng trabaho, lumapit ka lang sa akin. Bakit mo gagawin ng ganito? Ken, kahit na frustrated ka, hindi ka pwedeng umasta ng ganito. Paano ka napunta sa murang paraan? Ang pagnanakaw ng proposal ni Hal ay isang bagay. Pero pagkatapos ay humanap ka ng babae para magpanggap bilang tagapagmana ng Reyes? Hindi ka pa ba nahiya ng sapat? Kakakuha ko lang ng balita. Ang kotse ni Mr. Pierce ay nakarating na sa ibaba. Magaling. Kapag dumating si Mr. Pierce, ilalantad niya kayong dalawa. Ken, hindi pa huli para aminin ang iyong pagkakamali. Dahil kapag dumating si Mr. Pierce, tatapusin ka niya. Pierce, tamang timing. Siya ay sumira ng venue at nagdala pa ng isang tao para magpanggap bilang panganay na anak ni Pamilya Reyes. Napakawalang hiya. Oo, kung hindi natin natuklasan sa tamang oras, makakaligtas siya. Pierce, si Ken ay nagkamali lang. Pakiusap, maging maluwag ka, patawarin mo na siya. Sa pagkakataong ito. Sigurado ka ba na ako ay peke? Dahil narito si G. Pierce, tigilan mo na ang pagpapanggap. Seguridad. Palayasin sila. Tigil. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para tanungin ang panganay na anak ng negosyo ng Reyes? Pierce, ibig mong sabihin siya ay ang panganay na anak ni Pamilya Reyes? Imposible. Maaaring totoo ang sinabi niya. Ang proposal na ito ay talagang gawa ni Ken. Pierce, huwag kang magpaloko. Siya, si Ken. Kilala ko siya sa loob ng maraming taon. Wala siyang kwenta. Paano niya malalaman ang panganay na anak ni Pamilya Reyes? Tiyak na siya ay. Ang kapal mo. Sino ka ba? Pinagtatangkaan mo ang panganay na anak? Ang panganay na anak ay may hawak na 42% ng equity ng negosyo ng Reyes. Siya ang pinakamataas na autoridad ng grupo. Ano? Akala mo ba bulag ako? Hindi ko makilala ang sarili kong boss. Nakakatawa. Isang walang kwenta na hindi marunong sumulat ng pinakapayak na algorithm. Lahat kayo ay pumuri sa kanya bilang henyo. Ngunit ang tunay na talento ng proyekto ay ginawa ninyong walang halaga. Ngunit ang tunay na talento para sa proyekto ay tinuring mong walang kwenta. Mga guwardiya, Anong ginagawa mo? Mr. Pierce, ako ang gumawa ng proposal. Siya ay walang kwenta. Anong karapatan niya na manguna sa proyekto ng bituin ni Ada? Tama, napakahalagang proyekto paano ibibigay sa kanya. Si Ken ay marunong lang magluto. Ano pa bang kaya niyang gawin? Hayaan siyang mamuno sa proyekto? Biro lang yan. Maaari akong tumestigo. Sa mga nakaraang taon, lahat ng problema ng kumpanya ay nalutas ni Hal. Si Ken ay talagang naglalaba at nagluluto lang. Tapos, sa proposal na ito,
Lahat ng hamon na kinakaharap ng kumpanyang Weyang ay madaling malulutas. Huwag kang mag-alala sa kumpanya. Nakahanap na ako ng solusyon. Hal, nagpapasalamat ako sa iyo. Napakahusay ng proposal na ito. Walang anuman. Kumain ka muna ng almusal bago umalis. Umalis ka. Abala ang kumpanya. Akala mo ba lahat ay katulad mo, naglalaba at nagluluto buong araw? Siya lang talaga marunong magluto at maglaba. Iyon ay dahil hindi mo siya kilala. Ken ay ang pinaka namumukod tangi. Pinaka mababang taong nakilala ko. Sa mga katulad ninyo, anong karapatan ang mayroon kayo para ikumpara ang sarili ninyo sa kanya? Dahil lahat ay may pagdududa sa taong namamahala. Paano kung hayaan nating magsalita ang ating kakayahan? Ang proyekto ng bituin ni Ada ay paunang pag-unlad ay matagumpay. Nakalikha tayo ng isang AI entity. Kung magagawa mong gisingin ang AI, kikilalanin ko ang iyong kakayahan. Lakas loob mo bang subukan? Nakita ko na ang proposal ni Ken. Ito ay napakadetalyado. Kung susundin mo ang mga pamamaraan sa proposal ni Ken, tiyak na magigising mo si Ada. Siya. Para sa napakahalagang proyekto, hindi sapat ang puro salita. Kailangan mong may praktikal na kakayahan. Tama. Hal ay tiyak na magtatagumpay. Ada, simula ng sistema. Ada, naririnig mo ba ako? Simula ng sistema. Bingi ka ba? Nabigo ang pagkilala ng boses. Hindi naintindihan ang utos. Hal, may nagawa ka bang pagkakamali? Paano nangyari iyon? Sinunod ko ng eksakto ang mga pamamaraan. Ada, Opo, amo, narito ako. Yan ang Nate ko. Ang lalaking pinagtuunan ko ng pansin. Ken, paano ito nangyari? Hindi ko inaasahan na ganito kagaling si Ken. Imposible ito. Malamang nag-glitch ang sistema. Sveta lang si Ken. Anong pinatunayan niyan? Dahil ayaw mo pa ring sumuko? Kung gayon, ako, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon? Kung masasabi mo sa akin ang ikatlong bahagi ng pinagmulan ng pangunahing datos, maniniwala ako na ang proposal na ito ay ginawa mo. Siyempre, sa pamamagitan ng Intelligent Lab at ng kumpanya ng Teknolohiya Public Data. Kalokohan! Ang datos na ito lahat ay galing sa internal database ng negosyo ng Reyes. Nangangailangan ng pinakamataas kong antas ng access para makuha. Bukod dito, nakita ko mismo si Ken na kumukumpleto nito. Kaya, talagang may kakayahan siya. Kaya sa loob ng 5 taon na ito, hindi ko talaga siya naunawaan. Hal, nakalimutan mo ba na? Bawat sulok ng kumpanya may surveillance. Hal, nagsinungaling ka sa akin. Ang proposal na ito ay talagang ginawa ni Ken. Kung gayon, ano ba yung ginawa ko? Tanggal ka na? Simula ngayon, negosyo ng Reyes sa buong industriya ay permanenteng i-blacklist ang mga tulad mo. Guard, Will, magsalita ka para sa akin. Huwag mong kalimutan, kung wala ang proyekto ng bituin ni Ada ko, ang grupo ng pangunahing pag-unlad ay hindi makakaligtas ng isa pang buwan. dalhin siya. Ang daming abala. Ken, kaya ba ng proyektong ito? batay sa pinakabagong datos ng pananaliksik sa merkado, ng grupo ng pangunahing pag-unlad ay bumaba ng 47% sa nakaraang 2 linggo. Hindi na ito kwalipikado para sa bidding. Mangyaring umalis na kayo, Ginoong Shu. Ken, pagkatapos ng 5 taon ng kasal, maaari ka bang maging ganito kawalang puso? Tatayo ka ba at manonood ng lahat ng aking pagsusumikap? Masunog? Ken, kung sisipain mo. Si Will palabas ngayon, hindi siya kailanman. Magpapatawad sa'yo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Minahal mo si Will sa napakaraming taon.
Ngayon, sisirain mo na siya. Gusto mo ba siyang? Mapuot sa iyo magpakailanman? Sinabi ko. Hindi ako sasang-ayon. Ngayon din. Lumabas ka. Ken, minahal mo ako ng napakaraming taon. Nagbigay ng sobra. Hindi ka basta-basta titigil sa pagmamahal sa akin, di ba? Hindi ako naniniwala. Seguridad? I-escort sila palabas. Mga ginoo at mga binibini. Ngayon, inaanunsyo ko na ang proyekto ng bituin ni Ada ay ganap na sa ilalim ng pamamahala ni. Ginoong Ken. Salamat sa inyong lahat. Ang proyektong ito ay sumasaklaw. 5 taon ng pagsusumikap ng ating lahat. Ako ang mamumuno sa koponan. At tiyak na magtatagumpay tayo. Magaling. Binabati kita. Sa wakas ay natagpuan mo na. Iyong sariling entablado. Salamat. Ano ang pinasasalamatan mo sa akin? Ang mga tagumpay na ito. Ikaw mismo ang nagkamit. Negosyo ng Reyes ay pinarangalan na magkaroon ng talento tulad mo. Kaya siya ay nagniningning sa lahat ng panahon. Ako. Hindi ko siya pinansin sa lahat ng mga taon na ito. Ken, bakit? Talaga namang talunan ka lang. Bakit mo ako inaagawan ng lahat? Hindi. Nag-utos na ang pamilya Reyes ng Total Industry Blacklist laban sa akin. Maliban sa grupo ng pangunahing pag-unlad, wala nang ibang kumpanya ang tatanggap sa akin. Hindi ko kayang saktan si Will ngayon. Will, pakinggan mo ako. Ano pa ang gusto mong ipaliwanag? Ipaliwanag mo kung paano mo ako dinala sa ganitong sitwasyon. Ipaliwanag mo kung paano ka nagsinungaling sa akin sa loob ng maraming taon. Lagi mong sinasabi na walang talento si Ken. Sabi mo hindi siya bagay sa akin. Sabi mo ang alam lang niya ay magluto at maglinis. Pero ang galing-galing niya pala. Bulag ako sa paniniwala sa sinabi mo. Hindi ba sabi mo ang proposal ay gawa mo? Hindi ba sabi mo si Ken ay walang silbi? Kaya bakit siya nasa itaas ngayon? Kinukuha ang atensyon, habang tayo'y parang asong gala, pinalayas? Hindi. Will, pakinggan mo ako. Ako, hindi ko talaga intensyong magsinungaling sa iyo. Medyo desperado lang ako. Will, alam kong mali ako. Will, bigyan mo ako ng isang huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, makakatulong ako na ibalik ang lahat. Will, huwag kang maniwala sa kanya. Siya ang nagpahiya sa atin. Hindi ba sapat na iyon? Ano pa ba ang gusto niya? Alam mo ba kung gaano kahiya-hiya tayo sa harap ng media? Ang stock ng kumpanya ni Will ay lubos na bumagsak sa pinakamababa. Kasalanan mo lahat iyan. Will, sinasabi ko ang totoo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sibakin ka na ngayon. At naka-blacklist sa buong industriya. Ano ang magagawa mo para tulungan ako? Hindi mo pa alam, hindi ba? Ang proyekto ng bituin ni Ada ay ang huling magpapasya ay hindi si Jiangning. Ito ang founder. Kung ang founder na iyon ay hindi pumayag, kahit suportado ng negosyo ng Reyes, hindi siya mananatili sa posisyong iyon. Hal, sa tingin mo ba tanga ako? Yung founder, hindi nagpakita. Ilang taon ko na siyang sinusundan, wala akong nahanap. Paano ko siya makukontak? Sa tingin ko, desperado ka na. Nagsisimula kang magsalita ng walang kwenta. Tama, ang pag-usapan to ngayon ay huli na. Will, paano kita naitrato sa mga nakaraang taon? Ikaw ang mas nakakaalam. Sa lahat ng taon, Ang mga problema ng kumpanya mo, sino ang sumolve? Ako lang ang makakatulong sa'yo. Ngayon, sobrang sama ni Ken. Gumaganti siya. Lagi tayong nasa iisang side. Kaya mo bang? Paano mo ibabanggit ang nangyari? Kung hindi mo tinago, hindi ako nakinig sa'yo ng bulag. At nagalit sa akin si Ken. Ngayon ang misunderstanding ni Ken sa akin ay lumalalim. Masaya ka na ba? Will, huwag kang masyadong magaling. Kung wala ako, bangkarote na ang grupo ng pangunahing pag-unlad. Ano? Ngayong down na down ako, gusto mo akong sipain? Sinasabi ko sa'yo, imposible. At kayong dalawa, sa lahat ng taon, paano ninyo hinusgahan si Ken? Nakalimutan na ba ninyo? Kung makapasok siya, sa tingin mo,
Papakawalan ba niya kayo? Mga babaeng walang alam. Akala nyo ba panalo si Ken? Panaginip. Sinasabi ko sa inyo, alam ko na ang susunod na itinerary ng founder. Basta makontak ko siya. At sabihin kung gaano kawalang kwenta si Ken. Ang totoo, hindi ako naniniwala na ipagkakatiwala pa niya ang mga taon ng paghihirap sa isang talunan. Sinasabi mo bang, alam mo ang kinaroroonan ng founder? Tama. Ngayong pagkakataon, gagawin ko si Ken na maging katulad ko, isang asong gala. Ang pamangkin ko, laging astig at tila walang pakialam. Kapag ngumingiti siya ng ganito, masaya pala siya. Kumusta na ba ang dalawa nyo? Depende sa kanya. Ako, Lalaki ka na nahihiya ng sobra. Siya? Titigil na akong asarin ka. Ang proposal ngayon, kapag inanunsyo na, lahat sa kumpanya ay lubos na hahangaan ka. Walang sino man ang maglalakas loob na magduda pa sa kakayahan mo. Gaano kaaga mo balak ipahayag ang proyekto ng bituin ni Ada? Ikaw naman ang nagtatag. ang proyektong ito, kailangan pa ng isang huling set ng datos. Ako, Ikaw na ngayon ang CEO ng negosyo ng Reyes. Maging kumpiyansa ka. Ang usapan ng mga kabataan, isang matanda tulad ko ay hindi na makikialam. O Ken, isang buwan mula ngayon, ay kaarawan ni Aining. Isang pambihirang pagkakataon. Sagarin mo. Pierce, masyadong obvious ang pahiwatig mo. Aining, si Pierce ay nag-aalala lang. Siya. Hindi na ako makikialam sa inyong dalawa. May pulong pa ako. Sige. Jiang, manatiling panatag. Ang regalo mo sa kaarawan ihahanda ko ng buong puso. Ang proyekto ng bituin ni Ada na huling set ng datos ay sa wakas ay kumpleto na. Ginoo, para ba ito sa iyong kasintahan? Hindi. Ibig kong sabihin, hindi pa. Ginoo. Maaari mong tingnan ito. Sa Piro, sumisimbolo ito ng katapatan at walang hanggang pag-ibig. Perpekto para sa isang espesyal na tao. Hindi masama. Simple pero elegante. Bagay ito kay Nate. Kukunin ko ito. Nagkumpirma na ako. Ang tagapagtatag ng proyekto ng bituin ni Ada ay tiyak na darating sa mall na ito ngayon. Daw ay pumipili ng regalo para sa kanyang partner. Kung makakausap natin siya, grupo ng pangunahing, pag-unlad, may pag-asa pa. Huwag mo itong guluhin tulad noong huli. Tara na. Ken, Bakit nandito si Ken? Kaya? Naalala pa rin niya ang gusto ko. Naku, Will, ang iyong kaarawan ay sa susunod na linggo. Binili niya ito para sa iyo, diba? Ang hawak niya ay ang paborito mong sapiro. Sigurado ako, humihingi siya ng tawad sa iyo. Sinabi ko sa iyo na nagmamalasakit pa siya. Nagpapahirap sa loob ng mahabang panahon. Lumalabas, naghahanda siya ng sorpresa para sa iyo. Bakit ka nandito ulit? Ken, huwag mong isipin dahil lang ikaw ang namamahala ngayon na ikaw na ang lahat. Kung ang nagtatag ng proyekto ng bituin ni Ada ay hindi sumasang-ayon, sa tingin mo, maaari mong panatilihin ang iyong posisyon? Sinasabi mo iyan. Ang mga taong hindi nakakaalam ay isipin na talagang kilala mo ang nagtatag na iyon. Ang totoo, pumunta kami ngayon para i-report ka. Sigurado ka ba?
na makikinig sa iyo ang nagtatag. Mga tulad mo, isang walang kwentang lalaki na sumasakay sa palda ng babae. Ang nagtatag ay hindi kailanman titingin sa iyo. Hintayin mo lang na matanggal ka. Sige. E di maghintay tayo at tingnan. Tingnan natin kung ang nagtatag talagang maniniwala sa iyo o hindi. Anong problema mo? Nagpapanggap ka pa? Ken, sa tingin mo ba ang pagbili ng kwintas ay maituturing na paghingi ng tawad? Eksakto. Ang ating will, hindi ganoon kadaling makuha. Ken, ikaw naaalala pa anong estilo ang gusto ko. Kung ganoon, edi ano? Ang estilo na gusto mo. Walang kinalaman sa akin. Paanong walang kinalaman sa akin? Alam kong sinusubukan mong, Ken, ang kwintas, ayon sa iyong kahilingan, na-adjust na. Balutin ko na ba ito para sa iyo ngayon? Balutin mo. Ang ganda talaga ng kwintas na ito. May magandang taste ka. Ken, itong sapiro na pinili mo ay napakaganda. Talagang gusto ko ito. Gusto mo? E di bumili ka ng sarili mo. Sabi ko, ang binibili ko ay wala kang pakialam. Dahil ang kwintas na ito ay hindi kailanman para sa iyo. Imposible. Isang patak na sapiro na nakaset sa platinum. Ito ay malinaw na ang estilong gusto ko. Malinaw na si Will sinabi sa'yo ng maraming beses. Gusto niya ang mga sapiro. Eksakto. Sinusubukan mo bang sabihin? Hindi mo ito binili ayon sa mga kagustuhan ni Will? Will, ilang beses ko bang kailangan ipaalala sa iyo? Hiwalay na tayo. E ano? Ang mga diborsyadong mag-asawa ay pwedeng magpakasal ulit, di ba? Oh, Ken. At sa mga nakaraang taon, hindi ba laging, Bawat taon sa aming anibersaryo ng kasal, aking maingat na naghahanda ng regalo sa kaarawan para sa iyo. Dahil tanga ako. Will, maligayang kaarawan. Ken, hindi mo ba pwedeng sa bawat pagkakataon ibigay sa akin itong mumurahin para hindi ako pansinin? Hindi ito mumurahin. Will, nasa karaniwang lugar tayo ngayon para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Naghanda ako ng mamahaling regalo para sa iyo. Sige, pupunta ako diyan. Kung hindi dahil sa katangahan ko, paano ko pa ba malalaman na wala kang pakialam? At kusang loob pa rin nagpanggap na tanga sa iyo sa loob ng 5 taon? Ken, hindi mo rin ba narinig na ang founder ay pupunta rito ngayon para pumili ng regalo? Sinusubukan mong manalo sa kanya gamit ang kwintas na ito, ha? Hindi siya magaling na tao, pero may malikot siyang imahinasyon. Kahit pansamantala mong nakuha ang posisyong ito, ano naman, sa isang salita lang mula sa founder na iyon, maaari ka pa rin niyang paalisin. Kapag nangyari iyon, ang posisyong ito ay magiging akin. Sinabi lang ni Director Hector na ang founder ay pumipili rin ng regalo para sa kanyang mahal sa buhay. Sa tingin ko, maganda itong kwintas na ito. Mawalang galang na po, kukunin ko itong kwintas. Ibalot mo para sa akin. Sir, ang kwintas na ito ay unang nakita ni Ken. Ano naman kung nauna siyang makakita? Nagbayad ba siya? Hindi pa nagbabayad si Ken. Nag-iisip pa siya. Hindi pa siya nagbayad, kaya hindi ito sa kanya. Babayaran ko ng doble ang presyo. Ibalot mo. Ken, kahit napili ang proposal mo, binayaran ka na ba? Isang lalaking walang ipon, ikaw na walang kwentang tao. Ano ang kaya mong ipaglaban sa akin? Ikaw, isang taong na blacklist ng buong industriya. Sigurado kang gusto mong hamunin ako sa pera dito? Ano? Nagpapanggap ka pa? Mawalang galang na po. Paano naging posible yon? Mula nang likhain ko ang proyekto ng bituin ni Ada, hindi ako nawalan ng mga card na tulad nito. Ken, paano siya magkakaroon ng pera? Bukod dyan, dati siyang umaasa sa akin para suportahan siya. Opo, sir. Aasikasuhin ko po iyan para sa inyo agad. Ito dapat ay akin. Ken. Ken. Pakisuyo.
Paano mo nagawang tratuhin ang ibang babae ng katulad ng pagtrato mo sa akin? 5 taon na kayong kasal at hindi ka pa bumili para sa kanya. Ngayon, sa harap niya mismo, sasabihin mong ibibigay mo ito sa ibang babae. Sa tingin mo, ano ang mararamdaman niya? Wala akong pakialam sa nararamdaman niya. Ngayon, ibalik mo sa akin. Hindi. Hindi ako naniniwala. Dahil lang sinabi mong hindi mo ako mahal, hindi ibig sabihin ay hindi mo talaga ako mahal. Will. Hiwalay na tayo. Ang ginagawa mo ngayon, may saysay pa ba? Siyempre naman. Dati sobra mo akong mahal. Matututunan ko ring mahalin ka. Hindi ako pumapayag sa diborsyo. Alam mo ba kung ano ang pag-ibig? Nitong nakaraang 5 taon. Alam mo bang allergic ako sa mangga? Alam mo ba kung kailan lumala ang sakit ng tiyan ko? Baka alam mo. Pero wala kang pakialam. Ikaw, Ang anibersaryo ng kasal natin. Bawat taon ay kasama mo ang ibang mga lalaki. Nang sumikip ang ulcer ko, at may lagnat akong 104 degrees, sinabi mong nagdadrama lang ako. Ang regalo sa kaarawan na maingat kong inihanda para sa iyo, itinapon mo na parang basura sa loob ng basurahan. Ito. Marahil ay hindi mo na naaalala. Hindi. Ikaw. Hindi mo sinabi sa akin noon. Sinabi ko sa iyo. Pero nakinig ka ba? Nagmalasakit ka ba? Ako. Will, tawa ko. Lalaki ako. Hindi ako bagay na maaari mong kunin kung kailan mo gusto, at itapon na parang basura kapag hindi mo na gusto. Naiintindihan mo ba? Wala. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ken. Kaya kong magbago. Talagang magbabago ako mula ngayon. Walang sino man ang maghihintay sa iyo magpakailanman. Pagod na ako. Ngayon, ibalik mo sa akin ang regalo ko. Mula ngayon, hindi na kailangan makipag-ugnayan. Hindi na. Ken, noong mga panahong iyon, hindi ka ganito katigas. Ngayon may bago ka nang nahanap, ha? Will. Huwag mo akong pilitin ulitin sa pangatlong beses. Dahil hindi para sa akin binili iyon, kaya wala ng ibang babae ang makakakuha nito. Will. Paano ka naging ganito? Naging para kang isang bastos at hindi makatuwirang, selosang babae na nag-iingay. Talaga namang. Para sa isang kwintas tatawagin mo akong selosang babae? Hindi mo naman dati sinasabi iyon tungkol sa akin. May mga gagawin ako. Ayaw ko nang makipagtalo sa iyo ngayon. Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng $480,000 buong bayad. Gusto mo akong magbayad ng kompensasyon? Ken, ganoon ka ba kadesperado sa pera? Para sa 480,000, nakikipagtalo ka sa kanya dahil doon? Kung ganoon ka nagmamalasakit. Ken, talaga bang magiging napaka-eksakto mo sa akin? Uwa. Bayad. Hector, kamusta? Kamusta? Oo, nasa loob na kami. Pero hindi namin nakita ang sinabi mo, ang tagapagtatag. Kakaalis lang niya. Kakapasok lang ninyo. Hindi ninyo siya nakita? Nasa loob ng tindahan ng alahas siya. Mawalang galang? Ano ang pangalan ng tagapagtatag? Hindi ko alam ang pangalan niya. Pero sa palagay ko ang apelyido niya ay Song. Song. Maaaring, si Kenny yon, misteryosong tagapagtatag? Imposible. Eksakto. Ang proyekto ng bituin ni Ada ay inilunsad 5 taon na ang nakalipas. Ilan ang edad ni Ken noong panahong iyon? Pero kakapasok lang namin sa tindahan, at siya lang ang naroroon. Kanina? Bukod sa taong iyon, sino pa ang dumating? Oo.
May isang tao. Bago dumating si Mr. Song, isang ginoo na nasa edad 40, bumili ng kwintas na batong hiyas, sabi para sa asawa niya. Kita mo? Sinabi ko sa iyo, hindi maaaring si Ken iyon. Well, wag mo nang isipin iyan. Well, hindi namin nakilala ang tagapagtatag ngayon. Tungkol sa plano ng kooperasyon. Huwag kang mag-alala. Sinabi ng kaibigan ko, bukas ang karawan ni Jiangning. A-attend din ang tagapagtatag na iyon. Basta makausap natin siya sa party, maililigtas pa ang kumpanya. Nasa pinto na ako. Papasok na ako. Hindi ba dapat nagpapahinga ka? Bakit namamaos ang boses mo? Nagbago pa ang tono mo. Huwag kang mag-alala. Wala yan. Huwag kang mag-alala. Uminom lang ako ng gamot mamaya, okay lang. Kaarawan mo ngayon. Hindi ko pwedeng palampasin. Kahit anong mangyari, dapat maayos kang nakamask. Huwag kang lalamigin para lalo kang lumala. Naiintindihan ko. Ito ang sasakyan. Nagpa-check ako. Para sa founder lang to. Pero, kung kukunin natin ito, hindi ba mali? Well, isipin mong mabuti. Palampasin mo ito at wala ka ng pagkakataong makita siya, ang kumpanya mo, at ang lahat ng taong ito umaasa sa iyo. Oo, Will. Palampasin mo ito at posibleng malugi ang kumpanya. Tandaan mo, dapat maging magalang ka kapag nagkita kami. Ito na ang huling pagkakataon natin. Ba't lagi nating nakakasalubong sila? Hindi ba sabi nila ang founder ay mahigit 40? Bakit ang bata ng itsura niya? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nakita ko na ba siya dati? Mr. Ken? Pasensya sa abala. Marami na akong naririnig tungkol sa iyo. Ngayon ay nagkaroon na ako ng pagkakataon na makilala ka ng personal. Well, dali, ipakilala mo ang kumpanya. Mr. Ken, kumusta? Ako si Will mula sa teknolohiya ng Vergara. Ang kumpanya namin ay may mahigit 5 taong karanasan sa R&D sa Intelligent Algorithms. Kung bibigyan mo kami ng pagkakataon, handa kaming ibigay ang pinakamahusay na resources at team. Kung bibigyan mo kami ng pagkakataon, nagtataka ako kung may pagkakataon bang makasali. Kung maaari tayong mag-cooperate, pumapayag kami sa anumang kondisyon. Ang pinuno ng proyekto ng bituin ni Ada ay napagpasyahan na. Bakit hindi ka lumapit sa kanya? Sa halip na harangin ang kotse ko. Itong boses. Ikaw yan. Pasensya na. Naisip ko lang, yung boses mo parang kilala ko. Huwag kang magkamali. Gusto lang talaga namin makuha ang pagkakataong ito. Kung pwede mo kaming tulungan, Pwede ka nang umalis. Hindi ka kwalipikadong lumahok sa proyekto ng bituin ni Ada. hindi. Kahit hindi siya pumayag, talagang hindi ko hahayaan na makuha ni Ken ang posisyong iyon. Sandali, Ken. Actually, pumunta kami ngayon para ipaalala sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Tungkol ito sa taong pinili mong maging lead, Ken. Sige, magpatuloy ka. Hindi mo pa alam, pero itong si Ken ay isang walang kwentang palamunin. Ang kanyang dating asawa ang CEO, si Will, na nandito sa tabi ko. 5 taong kasal, sustentado siya nito ng todo. Oo. Buong araw siyang naglalaba at nagluluto. Wala man lang tunay na trabaho. Ganoon ba? Ganoon din ba ang tingin mo, Will? Oo nga. Tama iyan. Yung proposal niya, malamang nangopya lang. Isipin mo, isang lalaking hindi man lang nakatapos ng kolehiyo, paano siya makakasulat ng proposal na ganoon kataas? Eksakto. Sinustentuhan ni Will siya ng 5 taon. Alam niya ang tunay niyang halaga. Sa nakaraang 5 taon, wala siyang kahit isang matatag na trabaho. Ngayon ay kumapit siya sa panganay na anak na babae ng pamilya Reyes. Tingnan mo, ang lalaking tulad niya, umakyat sa pamamagitan ng pag-asa sa mga babae. Paano siya magiging karapat-dapat sa posisyong ito? Eksakto! Huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Galing siya sa isang hindi kilalang kolehiyo, isang graduate. Ngayon ay nakapasok siya sa proyekto ng bituin ni Ada, tiyak sa pamamagitan ng maruming paraan. Kaya, sa tingin mo ba, sino ang mas angkop na manguna sa proyektong ito? Ako, syempre. Ilang taon na akong malalim sa AI.
Sa parehong karanasan at kakayahan, mas mataas ako sa kanya. Tama iyan. Si Hal ang tunay na talento. Si Ken ay hindi karapat-dapat magtali ng kanyang sapatos. Si. Maalala ko iyan. Ginoong Ken, gusto ko sanang gumawa ng isa pang pitch. Kung mabibigyan mo kami ng pagkakataon, ang grupo ng pangunahing pag-unlad ay handang ganap na makipagtulungan sa iyo. Hindi na kailangan. Ginoong Ken, ano ang ibig sabihin nito? Bakit? May parang hindi tama. Binibining Reyes, ang birthday party ngayon. Paano ang mga paghahanda para sa iyo? Maliwanag at marangya. Bakit ang tagal mo? Naghihintay ang lahat sa iyo. Ang relasyon ni Ken kay Jiangning paano naging pamilyar ito? Ang anino na ito. Si Ken kaya. Tingnan mong mabuti. Si Ken ay may pambihirang aura. Bawat galaw ay nagpapakita ng elite na ugali. Ken? Paano siya makakapantay? Tama iyan. Si Ken ay walang ganoong presensya. Bukod pa riyan, sa isang tingin pa lang kay Mr. Ken, alam mong siya ay isang elite na ilang taon nang nasa ibang bansa. Kahit magkapareho ang kanilang pangangatawan, siya at ang house husband na iyon ay magkalayo ang mundo. Pero, Hoy, Ken. Ang birthday party ni Annie at huli ka pa. Bilang isang tito, syempre galit ako sa'yo. ano ang tawag sa kanya ni Mr. Pierce? Mr. Pierce. Siya. Si Mr. Ken ay si Ken. Ako? Tama ba ang narinig ko? Paano naging posible iyon? Ano pa? Imposible. Ken, paano siya naging founder? Siya ay malinaw na. Hindi. Imposible iyon. Kung siya talaga si Ken, kung gayon, lahat ng sinabi namin, lahat ng iyon, Sa kasamaang palad, ang tinatawag ninyo founder at basura ay ako lahat. Bakit hindi mo yan sinabi dati? Pinapanood mo kaming magmakaawa? Natutuwa ka rito, di ba? Hindi ka naman nagtanong. Hindi. Hindi, mali yan. Magkasabwat kayo, di ba? Kung talagang ganyan ka kagaling, magpapakatanga ka bang manatili sa tabi niya bilang isang sunod-sunuran sa loob ng 5 taon? Hindi. Paniguradong plano yan nila. Eksakto. Kung talagang ganyan siya kagaling, bakit niya itinago dati? Ikaw pala ang tagapagtatag ng proyekto ng bituin ni Ada. Pero 5 taon na tayong kasal, paanong hindi ko alam? Sa totoo lang, kahit anong sabihin ko o gawin, wala kang pakialam. Di ba? Hindi totoo yan. Sa mga nakaraang taon lang, bukod sa paggawa ng gawaing bahay, ikaw ay. Talaga ba? Bago pa man ang grupo ng pangunahing pag-unlad harapin ang lahat ng mga pagsubok, sino sa tingin mo? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Will. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi ka pa rin nagbago. Maaari mo lang makita ang gusto mong makita. Kalimutan mo na ang kooperasyon. Maaari ka nang umalis. Will, ang pangunahing database ng kumpanya ay nalusutin. Lahat ng datos ng kliyente ay nailabas. Tapos na. Talagang tapos na. Will, huwag kang sumuko. Bawat krisis noon, hindi ba si Hal ang tumulong sa atin na malutas ito? Pakiusap, tulungan mo siya. tama iyan. Ang mga problema ng iyong kumpanya, napakaraming beses. Hindi ba si Hal laging nagliligtas sa sitwasyon? Kaya niya ito ngayon din. Ah, talaga? Kaya sinasabi mo, na bawat hirap na hinarap ng grupo ng pangunahing pag-unlad noon, ay, pawang, nilutas ni Hal? Tama iyan. Hindi ba lagi mong itinatanong, bakit si Will hindi nakikita ang iyong pagsisikap? Ito ang dahilan. Dahil mayroon ka lang, isang kahinahunan na walang naaabot, samantalang si Hal ay may kakayahang sumama sa kanya. Si Hal ay isang nangungunang nagtapos sa Universidad ng Luntian. Ang ganitong uri ng teknikal na problema, tiyak na kaya niyang hawakan ito. Hal, bilisan mo. Tulungan si Will. Ang mga profesional na problema ay nangangailangan. Tiyak na pagsusuri. Hindi mo man lang maisip ang pangunahing paraan upang harapin ito. Ito ang tinatawag mong isang nangungunang nagtapos sa Universidad ng Lantian. Hal,
Nakikiusap ako sa iyo. Iligtas ang grupo ng pangunahing pag-unlad, HAL. Sino ang nagsabing walang paraan? Una, putulin ang lahat ng panlabas na koneksyon sa network. Pagkatapos, i-format ang lahat ng storage system. Tama. Sa wakas, Baliw ka, yan ay 10 taon ng kliyente. Nawala ang data ng transaksyon. Ito. Hindi ba ito isang planong panagyo? Nakita mo iyon? Iniisip mo pa rin na lahat ng hirap na hinarap ng grupo ng pangunahing pag-unlad noon ay pawang. Nilutas niya. Ken, ano ang ibig mong sabihin? Alam mo ba kung bakit? Lahat ng naunang hirap ay nalutas, ngunit hindi ngayon. Dahil ang tinatawag mong perpektong sagot. Ang mga perpektong sagot ay pawang ginawa ko. Palagi mo siyang tinatawag na walang kwenta. Walang kwenta. Pero Will, wag mong kalimutan. Nag-graduate din ako sa Universidad ng Luntian. Hindi ako mas mababa kumpara sa iba. Hindi totoo iyon. Ang mga planong iyon ay malinaw na. tama siya. Tuwing may lalabas na plano, hindi ka man lang nagtatanong, inaakala mo na agad na akin iyon. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa tingin mo sa kaibuturan ng iyong isip na siya ay isang walang silbi. Ikaw ang gago, ang naglagay ng label na iyon sa akin. Kaya, sa nakaraang 5 taon, tuwing nag-crash ang mga server ng kumpanya, ikaw ang tumutulong sa pag-ayos ng mga ito. Tuwing may tumutulo na data ng kliyente, ikaw ang nagdisenyo ng encryption at ibinalik ang kumpanya sa tamang landas. Kaya ang tunay na kasama ko sa paglalakad ay nasa tabi ko lang. At ako, ipinalagay ko ang lahat ng ito kay HAL. Nagsisisi ako, nabulag ako. Iningatan ko ang perlas na nasa tabi ko. At itinuring itong bato. Mali ako. Totoong alam kong mali ako. Bakit? Ako ang management ng kumpanya, Ken. Bakit siya ang nakakuha ng posisyong iyon? Samantalang ako'y naka-blacklist sa buong industriya, hindi ko ito tatanggapin. Hulihin siya. Seguridad. Bitawan mo ako. Tumahimik ka. Ang kasal ko kay Ken na nauwi sa ganito ay kasalanan mong lahat. Gago ka. Ihatid mo siya sa presinto. Guard, Dalhin mo siya. Dalhin mo siya. Bitawan mo ako. Hindi ko ito tinatanggap. Ken, alam kong mali ako. Ken, talagang alam kong mali ako. Pakiusap, huwag mo akong hiwalayan, okay? Ken, talagang alam ni Will na mali siya. Patawarin mo na lang siya. Kilala ko na siya ng napakaraming taon at ito ang unang beses na nakita ko siyang nagmamakaawa ng labis. Bigyan si Will ng isa pang pagkakataon upang iligtas ito. Lahat ng ginawa ko para sa iyo noon bawat isa. Ginawa ko ng kusang loob. Ngunit ngayon, kailangan na nating magpatuloy. Hindi. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isa lang. Mayroon na akong mahal ko. Kaya, dapat kang bumitaw din. Hindi ko kayang bitawan. Talagang hindi ko kaya. Will, hiwalay na tayo. Bitaw, magkanya-kanya na tayo. Hindi ba mas maganda yon? Talagang si Will ay naloko ng walang hiyang si HAL. Mahal na mahal ka niya. Talaga? Kayo, naloko rin ba kayo ni HAL? Maaari ninyo akong hiyain hanggat gusto ninyo. Alam ninyong allergic ako sa mangga, pero pinipilit ninyo akong kumain. Sa aking kaarawan, pinilit ninyo si Will na halikan si HAL. Lahat ng mga ito, si HAL ba ang may gawa ng lahat? Siya. Pasensya na. Bulag kami noon. Kasalanan nating lahat. Pero nakikiusap sa'yo si Will ng ganito. Kaya pakawalan mo na, okay? Kung tutuusin, 5 taon na kayong kasal. Tama ba? Pasensya na. Alam kong mali ako. Pasensya na. Will, ang pag-ibig ay hindi kawang gawa. Hindi ito bagay na magpapasya kang bayaran at kailangan kong tanggapin. Hindi. Hindi ganoon. Mahal talaga kita. Bigyan mo ako ng 5 taon, okay? Tulad ng pagmamahal mo sa akin sa loob ng 5 taon. Ang ilang bagay, alam mo? Kapag nasira na, sira na. Hindi ko sinisisi ang sinuman, hayaan nating ang bagay na ito. Matapos na rito, Ken, nasa itaas pa si Lolo naghihintay na maihain natin sa kanya ang tsaa. tara na. Hindi.
Hindi ka maaaring umalis. Hindi ako pumapayag sa diborsyo. Hindi ka pinapayagang mahalin ang ibang babae. Will, ang pag-ibig ay hindi pag-aari. Bitawan mo ako. At bitawan mo rin ang sarili mo. Ang damdamin ay hindi nabubuo sa isang gabi. Ikaw ang nagpabaya sa kanya sa napakaraming araw at gabi. Marami pang oras sa hinaharap. Ang ating relasyon ay maaring lumago ng dahan-dahan. Mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala sa amin. Ken, kahit mamatay ako, ikaw lang ang ililibing kasama ko. Umalis ka. Si Ken ang asawa ko. Anong karapatan mong maging nasa tabi niya? Ken! Ken! Kamay mo! Bobo, huwag kang umiyak. Ayos lang. Walang kwenta. Dumudugo ka. Hindi totoo iyan. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi ko kayang makita ang ibang babae sa paligid mo. Para kay Ken, paulit-ulit kitang tiniis. Kung hindi mo pa rin alam ang ikabubuti mo, sa kapangyarihan ng pamilya Reyes, ang pagpawala ng isang tao ay hindi ganoon kahirap. Hindi ako mali. Kasalanan mo lahat. Sino ang nag-utos sa iyong hawakan siya? Ikaw dapat ang nahulog. Will, kumalma ka. Maraming tao ang nanonood. Ken, sigurado ka bang sasama ka sa akin pabalik? Tama? Ako. Kahit paano mo ako tratuhin, kaya ko itong tanggapin. Ngunit kung susubukan mo pa ring saktan ang mga taong nasa paligid ko, huwag mo akong sisihin kung hindi ko igalang ang ating nakaraan. Sumisigaw ka sa akin. Ken, ang 5 taon nating kasal, walang halaga kumpara sa pagkakakilala sa kanya sa loob lang ng ilang buwan. 5 taon na ang nakalipas, dahil lang sinabi mo na gusto mong isuko ko ang lahat at manatili sa bahay kasama ka, isinuko ko ang pag-aaral ko, isinuko ko ang karera ko, nanatili sa bahay para magluto at maglinis. Pero ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan? Ano sa tingin mo na ang ginawa ko ay dapat baliwalain? Hindi ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ken, si Will ay kumilos lang dahil sa impulse. Pareho kayo, tumahimik. Mali ako. Talagang alam kong mali ako. Noon ay mahal na mahal natin ang isa't isa. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Hindi ka pa ba nagdulot ng sapat na problema? Kailangan mo bang makita ako na lumpo bago ka masiyahan? Hindi? Ken, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sumusumpa ako. Sa pagkakataong ito ay talagang pahahalagahan kita. Ken, bitawan mo ako. Hindi mo ito magagawa sa akin. Sige, dalhin mo siya. Umalis. Pasensya na. Sa paggulo ng iyong birthday party. Wala sa mga ito ang kasalanan mo. Lahat. Pasensya na. Nagkaroon ng maliit na aberya. Pierce, Siya. Ang dahilan kung bakit kayo inimbita ko dito ngayon, bukod sa pagdiriwang ng kaarawan ni Miss Nate, mayroon din akong napakahalagang ipahayag. Ang aming negosyo ng Reyes ay nagsasaliksik sa proyekto ng bituin ni Ada sa loob ng 5 taon. 2 araw lang ang nakalipas, natapos namin ang huling mga parameter. Lahat ng ito ay sa ilalim ng pamumuno ng nagtatag ng proyekto ng bituin ni Ada, Ken, ay natapos. Susunod, ang aming bagong appointed na si Ken ay magpapahayag ng mas mahalagang bagay. Bigyan natin ng palakpakan. Ken. Nate? Maligayang kaarawan. Ang dokumentong patenteng ito ng proyekto ng bituin ni Ada ay ang pinakamahalagang bagay na pagmamayari ko sa mundo. Pero huwag kang mag-alala. Magtatrabaho ako ng mabuti at hindi ka hahayaang magdusa. Nagtataka ako kung papakasalan mo ako. hindi. Nate, ikaw 5 taon mo na siyang gusto. Sa wakas ay bumalik na siya at tumatanggi ka pa rin? Ano? 5 taon mo na akong gusto. Ako. Alam ko.
Ang taong ako ngayon ay hindi sapat na mabuti. Para sa iyo. Pero hindi ako susuko. Magtatrabaho ako ng mabuti. At maghihintay hanggang sa maging karapat-dapat sa iyo. Pagkatapos ay muli kitang liligawan. Baliw. Mali ang sinabi mo. Ang pinakamahalagang bagay na pagmamay-ari mo ay hindi ibang bagay, kundi ang iyong sarili. Ang gusto ko ay ito, sa isang emergency, ang taong likas na nagpoprotekta sa akin. Ito ay mabait na puso. Ito ang banayad at ambisyosong Ken. Kaya ikaw oo ang sagot mo. Baliw. Matagal na kitang pinagmamasdan sa napakaraming taon. Paano ko matitiis na hayaang mapunta ka sa iba? Tingnan mo, sinabi ko sa'yo. Nakalimutan ko. Dugo pa rin ang kamay mo. Tara na. Huwag kang mag-alala. Wala namang seryoso. Medyo. Mukhang mas malala kaysa sa totoo. Hindi, itigil ang handaan. Pumunta na tayo sa ospital ngayon. Naghihintay si Lolo para sa ating seremonya ng tsaa, Nate. Ayos lang talaga ako. Tumahimik ka. Paano kung mahawa? Pierce, sabihin mo kay Lolo, pagbalik natin, ihahain natin sa kanya ang tsaa. Siya pala. Talagang nagmamalasakit kay Song Qingyuan. Nagkamali ako. Nate. Sa totoo lang, Huwag kang magsalita. Itabi mo ang lakas mo. Wala na. Wala na akong natira. Simbolo ito ng ating pag-ibig. Mas mabuting isuot mo ito. Limang taon. Oras na para tapusin ito. Katawa-tawang relasyon. Kaya, noong siya ay nagpasyang talikuran ako. Will, lasing na lasing ka. Paano ka lalabas? Masyadong delikado. Oo, pag-usapan natin ito bukas. Hindi. Kailangan kong umalis. 5 taon. Nasayang ko ang 5 taon ng buhay niya. Marami akong nagawang pagkakamali. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya para payapa ang aking loob. Tara na. Sasamahan ka namin. Ayoko. Huling beses na nakita ko. Yung ganyang ngiti ay 5 taon na ang nakalipas. Will, Kaya iniwan niya ako at masaya siya kahit wala ako. Nakikita siyang maayos. Oras na para bitawan ko na. Ken. Ituring mong paalam na sa nakaraan. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita. 6 na buwan na ang nakalipas. Malaki na ang pinagbago mo. 6 na buwan na. Marami kang nagbago. Dati, laging nakakunot ang noo mo kapag nag-iisip. Ngayon, mukha kang mas relax.
Nagbabago ang tao. Kailangan mong tumingin sa hinaharap. Tama? Napagtanto ko lang kalaunan. Ang ilang mga damdamin, tulad ng buhangin na masyadong mahigpit na hinahawakan, hindi mo sila kayang hawakan. Will. Ang nakaraan. Hindi ako naparito para maghukay ng mga lumang sama ng loob. Gusto ko lang sabihin sa iyo ng personal. Nakikitang okay ka. Masaya ako. Salamat. Ikaw din. Ingatan mo ang sarili mo. Ayos lang siya. Ayos lang siya. Nais ko ang kaligayahan mo. Salamat. Tapos na? Kaya, uwi na tayo. Okay. Tahanan? Ngayon, inaanyayahan ko ang lahat na magbigay ng mainit na palakpakan. Tanggapin po natin ang lalaking ikakasal. Ang kakaiba. Bakit nakatayo rito ang nobya? Oo. Saan pumunta ang lalaking ikakasal? Ito. Ang lalaking ikakasal ay naglalakad papunta sa nobya. Tulad ng inaasahan sa anak na babae ng pamilya Reyes. Sinabi sa akin ni Pierce. Sa loob ng 5 taon na ito, tahimik mo akong pinagmamasdan. At hindi ko man lang alam ang pangalan mo, talagang hindi alam. Nate. Gumawa ka ng 79 na hakbang patungo sa akin. Salamat sa iyong pagsisikap. Sa pagkakataong ito, hayaan mong ako ang gumawa ng natitira. Ganoon pala yon. Diyos ko. Napakatamis nito. Oo, muntik na akong maiyak sa tuwa. Ang makilala ka ay aking karangalan. Mangyaring humarap sa isa't isa. Gawin ang inyong mga panata ng pag-ibig. Miss Nate, ang lalaking nakatayo sa harap mo, na ang mga mata ay puno ng iyong imahe, ay malapit ng maging asawa mo, sa hinaharap, maging sa kahirapan o kayamanan, sakit o kalusugan. Poprotektahan mo siya, sasamahan mo siya, hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Gagawin mo ba? Oo, gagawin ko. Mr. Ken, ang babaeng nasa harap mo maganda, at mahinahon ay malapit ng maging asawa mo. Maging sa kahirapan o kayamanan, sakit o kalusugan, poprotektahan mo siya, sasamahan mo siya, hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Gagawin mo ba? Oh, gagawin ko. Minamahal na mga panauhing, batiin natin sila ng mabuti. Ngayon ibabato ng nobya ang bouquet. Magbilang tayo pababa. 3, 2, 1. Hindi ko ito ibabato. Itatago ko ang aking swerte para sa sarili ko.